Pagkakaiba ng Calvinism sa Arminianism, tara, pag-aralan natin to. Ang Calvinism po at Arminianism ay masasabi nating dalawang theological thought na magkaiba po ng posisyon. At kapag titignan po natin, yung Calvinism ay galing po kay John Calvin, no? yung word na Calvinism. At ang Arminianism naman po ay galing kay Jacobus Arminius. Si John Calvin po ay isang French theologian na nabuhay noong 1509 hanggang 1564. At ang isang ina-address niya rito yung turo ng simbahang Katoliko na manampalataya at gumawa ng mabuti para maligtas, o yung faith plus works equals salvation. Kay John Calvin naman, sinasabi niya, hindi, ang kaligtasan po natin is by faith alone. Kaya nga nagkaroon ng yung word na hanggang ngayon po ginagamit natin, na ang salvation is by faith alone. Pero explain po natin pa yan mamaya, no? Kasi nga may mga nagsasabi bakit wala ka naman mababasa daw faith alone sa Bible, pero bakit daw sinasabing faith alone. Si Jacobus Arminius naman po ay isang Dutch theologian na kung saan nabuhay po noong 1560 hanggang 1609. So ibig sabihin po, nauna si John Calvin mabuhay, tapos nung namatay po si John Calvin noong 1564, ay 4 na taong gulang pa lang po si Jacobus Arminius. So ibig sabihin, nung si Jacobus Arminius po ay isa ng nag-aaral sa, let's say, ng theology, ay aware po siya sa turo ni John Calvin. At sabi po ng isang professor ko, kasi one time tinatanong po namin siya, no, sino bang tama sa kanila, Calvinism ba o Arminianism? Sabi ng teacher ko sa history, kapag history po ang ating titignan, sabi niya is pareho silang may point po, no? Nabuhay sila ng magkaibang context. Si John Calvin, ina-address ni John Calvin yung Catholic Church, tapos ito naman si Jacobus o yung Arminianism ay ina-address niya po yung mga naniniwala kay John Calvin. Kasi that time daw po na maraming mga, let's say, teacher of the law o di kaya mga pare na sinasabi nilang ligtas sila, pero tinitignan ni Jacobus Arminius yung buhay nila na parang anlayo doon sa sinasabing mayroong buhay na walang hanggan. So parang hindi yun ma-reconcile ni Jacobus Arminius. Kaya parang nagkaroon siya ng kinwestiyon niya yung doctrine ni Calvin. At ngayon po, bago natin i-discuss yung 5 points ng Calvinism at saka ng Arminianism, ay dapat po makita po natin muna yung nature ng tao. So pareho pong si Calvin o yung Calvinism at saka Arminianism ay naniniwala sila sa nature ng tao na dahil sa kasalanan, ang tao po ay spiritually dead or mga patay spiritual yung kalagayan ng mga tao. So both sila doon ay naniniwala. So yun yung parang unang foundation na ang lahat ng tao dahil sa kasalanan ay patay. Ibig sabihin walang kakayahang gumawa or magdesisyon para sa kanyang sarili. Okay, number 1 point, titignan natin. Sa Calvinism po, tinatawag na total depravity. Sa Arminianism naman po, tinatawag na partial depravity. So ano bang pagkakaiba na ito? Sa total depravity ni John Calvin, pinapakita po na yung mga tao ay walang kakayahang pumili para maligtas. Pinapakita rito yung God's sovereignty, no, na ang Diyos ang pumili para maligtas ang tao. Unlike kay Arminian naman po, meron tinatawag na prevenient grace. Meron daw binigay na prevenient grace ang Panginoon sa tao para mag-response sa salvation. So kay Arminius, sa Arminian naman po ay ang tao ay merong kakayahang pumili para siya ay maligtas.
So dito pa lang makikita natin, no, sa Calvinism, ang Diyos ang pumili para maligtas. Pero kay Arminian po ay yung tao po ang pumili or merong participation ng tao sa kanyang kaligtasan. Kung pipiliin niya yung kung tatanggapin niya ang kaligtasan ng Panginoon, ligtas siya. Pero pag sa Arminian naman, sa Calvinism naman po, nireceive niya lang yung kaligtasang binibigay ng Panginoon sa kanya, o yung sinasabi nga libreng regalo ng Diyos ang kaligtasan. Yung mga Bible scholar po ay tinatawag yung sa idea ni John Calvin na monergism. Pag sinabing monergism, ang kaligtasan ay gawa lang ng Diyos, walang participation ng tao. Sa Arminian naman po, tinatawag tong synergism. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at gawa ng tao. Merong participation yung tao para siya ay maligtas. So yun po yung pagkakaiba, no? Kaya nga minsan tinatanong, ano ka ba, monergist or synergist? Pag monergist, gawa ng Diyos ang kaligtasan. Pag synergism, both Diyos at tao. Sa monergism po ay hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya nga naririnig natin yung once save, always save po, no? Kasi nga po, ang kaligtasan ay purely gawa ng Diyos. Kapag ang Diyos ang gumawa, hindi pa pwedeng mawala yun, no? Kasi nga, purely gawa ng Diyos yun. Kung ang Diyos ang pumili kung sinong taong maliligtas, talagang ililigtas niya. Sa Arminianism naman po, ay since ito ay gawa ng Diyos at ng tao, ngayon yung kaligtasan po ng turo sa Arminianism, nakadepende ngayon sa tao kung papaano siya mamumuhay ng maayos. Kung halimbawang tumalikod siya at hindi siya nagpatuloy, ay hindi siya ligtas. So doon po makikita agad natin yung pagkakaiba, no? Pangalawang main point po sa Calvinism, yung tinatawag na unconditional election. Sa Arminianism naman po is tinatawag na conditional election. Ano po bang pagkakaiba na ito? Sa Calvinism po, pinapakita dito sa turong to na ang Diyos po ang pumili kung sino yung gusto niyang iligtas. So hindi po ito nakabase sa gagawin ng tao, no? Basta kung sino yung pinili ng Diyos na iligtas, yun yung ililigtas niya. Sa Arminian naman po is nakabase sila doon sa foreknowledge ng Diyos. Ibig sabihin, nakatingin ng Diyos sa distant future bago pa likhain ang mundo. Tapos, kung sino daw yung magre-respond sa faith, yun yung kanyang ililigtas. So, yun nga po, ang salvation sa Arminianism is both gawa ng Diyos at gawa ng tao. Pangatlong point po sa Calvinism is yung tinatawag na limited atonement. Samantalang sa Arminianism po is yung tinatawag na unlimited atonement. Ano po bang pagkakaiba na itong limited tsaka unlimited atonement? Sa limited atonement po ni John Calvin, si Jesus Christ ay namatay po para lamang po sa mga elect, para lamang po sa mga pinili ng Diyos na maliligtas. Samantalang sa Arminianism naman, na namatay ang Panginoon sa unlimited atonement po, no? Namatay ang Diyos para sa lahat ng tao. Ngayon, mag-i-effect na lang po yung salvation sa tao kapag siya po ay nanampalataya kay Jesus. So, ganun po yung pagkakaiba ng limited sa unlimited atonement. Pang-apat po na main points ni Calvinism ay yung tinatawag na irresistible grace. Sa Arminianism naman po tinatawag na resistible grace. So ano po bang pagkakaiba nilang dalawa? Sa irresistible grace ni John Calvin, na kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng biyaya, hindi mo yun hindi mo matatanggihan. Unlike kay sa Armenia naman po, kapag ang Diyos ay nagbigay ng biyaya ng kaligtasan, pwede po yung tanggihan ng tao at pwede rin naman tanggapin ng tao. So, yun po yung pagkakaiba nila.
Panglimang main points po ng Calvinism yung tinatawag na perseverance of the saints, samantalang sa Arminianism naman po is yung conditional salvation. So ano po ba tong perseverance of the saints? Sa John Calvin po, pag sinabing perseverance of the saints, yung mga mananampalatayang pinili ng Diyos, sila po ay magpapatuloy sapagkat hindi nila i-deny ang Panginoon. Samantalang sa Arminianism naman po, ay posibleng i-deny nila ang Panginoon. Pwedeng tumalikod sila sa Panginoon. So, dito po natin makikita na yung sa may Arminianism is pwede daw pong mawala ang kaligtasan depende sa gagawin o magiging response ng tao. Samantalang sa Calvinism naman po is hindi po mawawala ang kaligtasan sapagkat siya po ay magpapatuloy, siya po ay magpipersevere hanggang sa dulo. Sa kabuuan po, ang doctrine ng Calvinism ay masasummarize sa salitang tulip o yung TULIP. So yun po yung parabang idea ng doctrine ng Calvinism. At para naman po sa paliwanag na salvation by faith alone, bakit meron alone? Kasi nga naniniwala sa view ni John Calvin na ang kaligtasan po ay sa magitan lamang ng pananampalataya at hindi na kailangan ng mabuting gawa. Sa doctrine kasi ni Calvin na ang tao ay naligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos, sa magitan ng pananampalataya kay Jesus, ligtas na. Pero yung kaligtasang iyon, paano mo masusure na ligtas ng isang tao? Makikita po yun sa mabuting gawa. So ibig sabihin, yung kaligtasan kay John Calvin is magpuproduce ng good works. Unlike kay Arminius na kinakailangan pala ng good works para ka maligtas. So ang malaking tanong po ngayon, sino sa kanilang dalawa ang tama? Both theologically, tsaka yung mga exegesis, o kung talaga masasabi nating mas may biblical foundation sa dalawa. So sa ngayon po kasi pinagtatalunan yan, no? Kahit sabihin natin pareho mga pastor, pareho mga born again, is minsan iba-iba yung view pagdating dito. Pero alam niyo po ba na nung unang panahon, nung 1618 tsaka hanggang 1619 ay pinag-usapan na po to during the Council of Dort between Calvinism at saka Arminianism. So doon po sa Council of Dort na yon, maganda po, no, na siguro bago tayo mag-conclude ng mga view natin ay try natin bisitahin din yon, tapos mag-gather ng mga information, no. Pero doon sa Dort na yon, sa Council of Dort na yon, between Calvinism tsaka Arminianism, ay yung council po ay inaffirm yung Calvinism at nireject po yung Arminianism. Bakit po? Kasi nga po nakita po nila na mas matibay po ang support ng Calvinism in terms of siguro let's say sabihin natin consistency, hermeneutics, exegesis kumpara sa Arminianism. So maski hanggang ngayon may mga nakikita ako, mga naririnig ko ng mga Greek scholars na talagang prominent pagdating sa Calvinism. Ang gagaling magpaliwanag, clear na clear based sa exegesis tsaka sa hermeneutics, talagang maintindihan natin yung isang passage na yun. Ngayon naman po, based sa aking personal na experience, nung ako po ay bago-bago pa lamang sa pananampalataya, ang masasabi ko na more on Arminian ako. Pero ngayon pong tumagal na ako sa pananampalataya, sa aking pag-aaral ng Biblia, ay masasabi kong more on Calvin na po ako. So yun lamang po, at maraming salamat, at marahil ay pwede kayong umagri sa aking view or hindi. Ang mahalaga po ay nagagalangan, at be sure na pagsikapan nating aralin yung Biblia, no? Pag-research tayo, tapos tingnan natin kung consistent ba to sa hermeneutics. Sige lamang po, at maraming salamat. Kung kayo po ay natuto, na bless, paki-like, share, and subscribe naman po para updated kayo sa YouTube channel ko na may kinalaman sa Biblia. Yun lamang po, at God bless.